Nasa emergency room ang pasyente. Kasalukuyan pa niyang inaasikaso sa ngayon pero pwede niyong hintayin ng doktor sa labas na emergency room. Wika naman niya sa amin. Tumango ako bilang tugon at agad na nagtungo sa emergency room. Ilang minuto lamang nakarating naman kami kaagad doon. Nakita ko naman si Liam. Nakayuko lamang siya at parang ang bigat-bigat ng mukha niya. Liam, tawag na Sean. Agad namang napatingin si Liam sa akin. Si Brix naman at Miko ay napatingin din sa kinaroroonan namin. Agad namang tumayo yung dalawa at pumunta sa gilid ko. Jen, need daw ng dugo si Samantha. Kung hindi siya masasalinan ngayon, baka mawala siya. Wika naman ni Brix. Pumuntong hininga ko at agad kinuhang cellphone ko at lumayo muna ako sa kanila. Tinawagan ko naman si Grandpa para ma-inform niya yung anak niya na ama ni Samantha. Hello Jennifer, anong balita kay Astrid? Tanong naman ni Grandma. Wait lang po kasi mas may importante po kayong malalaman ngayon. Wika ko naman kay Grandma. What's that? Sambit niya naman. Si Ate Samantha po, nadisgrasya. Nasa critical po siyang kalagayan ngayon. Kailangan niya pong masalinan ng dugo ngayon din. Dahil kung hindi, baka hindi na po niya kayanin at tuluyan na siyang mawala. Wika ko naman habang garalgal ang boses. Ayoko nang umiyak dahil mas malilito ako sa gagawin ko kung iiyak ako. We will be there. Tatawagan ko ng daddy niya para ma-inform sila. Oh my, ano bang nangyayari sa pamilya namin ngayon? Wika naman ni Grandma habang umiiyak. Bumuntong hininga ako at bigla na lang tumulo ang luha ko. Pinunasan ko to at agad na nagtungo na ulit sa mga kasama ko. Astrid's POV. Umiiyak na naman ako dahil nawalan na ako ng pag-asa. Yakap-yakap ako ni Apollo ngayon. Wala na naman kaming saplot. Why are you crying? Tanong ni Apollo habang may pag-aanala sa mga mata niya. I want to be free. Iiyak kong wika. Bigla naman siyang nagalit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal kang lumabas dahil akin ka na? Sigaw niya sa akin. You will never own me. Sigaw ko. Tumayo naman siya at kinuha ang mga damit niya. Agad naman siyang nagtungo sa CR. Umiyak lang ng umiyak. Ayoko na dito. Hindi ko alam bakit inaangkin ako ng lalaking to. Simula nung laging may nangyayari sa amin, ganito na si Apollo. Hindi ko alam kung ano nga bang klaseng halimaw itong lalaki na ito. Magbihis ka na. Biglang sambit niya sa akin. Tumingin naman ako sa kanya at tiningnan ko naman siya ng walang emosyon. Hanggang kailan ba ako mananatili dito? Tanong ko kay Apollo. Hanggat gusto ko. Wika ko naman at agad nang lumabas. Narinig ko pa ang paglock ng pinto niya sa kwarto. Bumuntong hininga na lamang ako dahil wala naman akong makukuha kung lagi lamang akong iiyak. Ang kailangan ko ngayon ay maskunin ang loob niya at pakisamahan siya para makatakas ako dito kasi kapag iiyak lang ako lagi, hindi na ako makakaalis pa sa kulungan na ito. Tumayo na ako at kinuhang damit ko. Kahit na masakit ang nangyari pero wala naman akong magagawa lalo nga't nandito na ito. Wala na akong pakialam basta makaalis lamang ako dito. Ang gusto ko lang mangyari, makalabas ako na ligtas dito. Kakalimutan ko na si Apollo kahit na alam kong may pagmamahal naman ako sa kanya pero hindi sapat ang pagmamahal na yon para patawarin ko siya. Nag-ayos na rin ako para masabi niya na okay na ako sa desisyon niya na manatili ako sa tabi niya. Mananatili ako sa kanya. Ayoko ring malaman niya agad ang plano ko. Gusto ko yung hindi niya alam ang mga galaw ko. Astrid, nasan ka? Tawag niya sa akin. Nandito ako sa loob. Hintay. Wika ko naman at dali-dali nang tinapos ang pagtali ng buhok ko. Paglabas ko, nabigla ako sa mga pinapaayos niya. Malaki tong kwarto na pinagkulungan niya sa akin, kaya naman sakto lang din lahat ng gamit na binili niya. Diba I told you, tuturuan kitang magluto. Ito na yon. Wika naman niya sa akin. Naalala niya pa pala yon. Ako, kala ko po puro las lang nasa isip niya. Kala ko ba isa lang akong parausan sa kanya. What are you thinking? Hindi ko makakalimutan yon, Astrid. Wika naman niya. At agad niyang hinawakan ang kamay ko at tinalikan ng mga ito. Bakit bigla ka nagkakaganito? Ano ang nangyayari, Apollo? Walang ano-ano'y tanong ko. Nalilito ako sa mga pinaparamdam niya sa akin. Bumuntong hininga naman siya at gumisi sa akin. Don't mind it. Just stay with me and everything will be fine. Wika naman niya na mas lalo pang nagpagulo sa utak ko.
Ano bang sinasabi mo? Please lang naman sabihin mo sa akin para malinawan ako. Gusto kong malaman bakit ganito ka kasobrang mixed signals mo naman. Wika ko habang nakakunot ang noo. Inis na inis ako sa mga ginagawa niya. Tumingin siya sa akin at tumingin din siya diretso sa mga mata ko. I found peace in you. I found happiness in you. You satisfied me in bed and you're the woman I just want right now. You make me feel comfortable, Astrid. Wika niya habang nakatingin sa mga mata ko. Ramdam ko yung pagmamahal niya pero bakit ganito? Bakit ang sakit niyang magmahal? I know deep in my heart that I love you. Wika naman niya habang nakatingin sa mga mata ko. I love you, na hindi ko alam sa anong dahilan pero kinamumuhian din kita. I love you but I'm scared to be with you. Wika niya. Ang gulo ko, di ba? Mismo ako hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Why I'm so into you na dapat noon pa pinalayas na kita para hindi na umabot sa ganito. Kasi yung puso ko yung may ayaw eh. Wika niya habang nakatingin sa pader at parang naiiyak. Tumingala naman siya sa taas at hindi niya hinayaang papatak ang luha niya. Ayaw niyang makita ko na umiiyak siya. I'm an asshole for hurting you. I'm a jerk for treating you like this. Alam ko naman yon, Astrid eh. Alam kong nasasaktan kita ng sobra at pwede ito ang maging hadlang sa lahat. At pwedeng ito rin ang dahilan kung bakit di mo ko kayang mahalin. Wika niya. Buti na lang tumulo ang luha ko dahil sa sinabi niya. Hindi niya alam na minahal ko siya pero tama naman siya ngayon. Ito ang magiging dahilan kung bakit ayoko na siyang mahalin at kakalimutan ko siya. Di na ako nakaimik. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya. Gumagaral-gal ang boses niya at parang maiiyak na siya. Pero kasi kailangan. Kasi na-trauma na ako sa mga nangyari sa akin noon. Dahil din sa babae, nagkaganito ako ng dahil sa babae. Nakoma yung mommy ko. Wika niya habang nakayoko. I don't want to do this because I love you. Pero pasensya na, masakit akong magmahal. Pasensya na at ikaw magbabayad na iniwan ni Finn. Wika niya at bigla siyang tumingala. Doon naman lang ako nakakita ng pagtulo ng luha niya. Bigla naman siyang umalis at tumakbo papalabas. Napaupo naman ako at napaiyak na lamang. Bakit ang unfair naman yata? Hindi ako si Finn at mas lalong hindi ako ang nanakit sa kanya, pero ako yung sinasaktan niya. Bakit parang ako yung may kasalanan? Sigaw ko. Umiiyak ako dahil sobrang unfair ng mundo sa akin. Wala akong ginagawang mali pero bakit ako pinaparusahan? Hindi naman ako gumante, Apollo. Naging biktima din ako ng lalaki at ang mas masakit, tatay ko pa. Nang dahil sa lalaki kaya ako naabandona. Nang dahil sa lalaki kaya ako walang nanay. Pero hindi ko naman yun binalik sa'yo dahil alam ko magkakaibang tao. Sigaw ko habang umiiyak. Umiyak lang ako nang umiyak sa sobrang sakit ng mga sinabi niya. Hindi ko matanggap na ako pang magbabayad sa kasalanang di naman ako ang may gawa. Nang dahil lang na-trauma siya, tapos ako yung minahal niya. Ngayon ako yung magbabayad? Napaka-unfair naman ni Apollo. Napakasakit ang ginawa niya sa akin. Sobrang tanga ko at nagtiwala ko sa kanya. Sobrang tanga ko at minahal ko ang isang katulad niya. I am so sorry. Bigla akong napatingala dahil narinig ko sa monitor ang iyak ni Apollo. Humihikbi pa rin ako hanggang ngayon. I just want to end my life for treating you badly. Pero hindi po pwedeng lumabas na mas mabuti nang akong magpapahirap sa'yo at ako rin ang kamuhian mo habang buhay kaysa siya magpapahirap sa'yo. Doble ang sakit kapag ginawa niya yun sa'yo. Wika niya habang umiiyak. Kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung sino nga bang tinutukoy ni Apollo. I am so sorry. If one day malaman mong dahilan kung bakit ko ginagawa to, sana mapatawad mo ko. Wika naman niya habang humihikbi at umiiyak. Napaiyak na rin ako nang dahil sa sinabi niya. Naguguluhan ako sa sobrang gulong-gulo ko. Gusto ko naman makuha ang loob niya pero ba't nagkakaganito ulit? Bakit bumabagsak pa rin ako sa pag-iyak? Nakahinga ako habang humihikbi. Di ko din narinig pa ang iyak ni Apollo. Hindi ko alam kung saan na siya ngayon. Wala na akong pakialam kung ano nga bang mangyayari sa kanya. Nang dahil sa sobrang iyak, nakatulog na ako. Bigla akong napadilat nang may naramdaman akong mga kamay na yumayakap sa akin. Tiningnan ko to at napagtanto ko na si Apollo pa lang nakayakap sa akin. Lasing na lasing ito. Tumayo ako ng dahan-dahan, ngunit bigla niya akong hinawakan na mahigpit. Don't go, sambit niya habang umiiyak.
Di ko napansin umiiyak pa pala siya hanggang ngayon. Kala ko kasi nakayuko lamang siya. I am so sorry. Wika niya habang umiiyak at nakayakap pa siya na mahigpit sa akin. Hindi ako aalis. Wika ko naman sa mahinang boses. Gusto kong malaman ko anong pinapahiwatig ni Apollo kanina, kaya kailangan na makuha ko ang loob niya. Niyakap ko siya at niyakap din niya ako na mahigpit. Ayokong maramdaman to, pero ba't parang ang sarap naman ata ng mga yakap niya? I don't want to lose you again. Wika naman niya. Kaya napakunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Binaliwala ko na lang at inisip na baka nang dahil sa sobrang kalasingan kaya niya nakakapagsabi ng ganon. Astrid? Tawag niya sa akin habang umiiyak. Sagot ko naman. Nakayakap pa rin kami sa isa't isa. Mamahalin mo ba ako? Even at my worst? Biglang sambit niya. Wala namang lumabas sa bibig ko. Wala akong maisagot. Tumingala naman siya at pilit na ngumiti. Tumutulo pa rin ang luha niya habang nakangiti. Hinalikan naman niya ako sa labi. No need to answer that. Wika niya at hinalikan ako ulit. Just rest. Wika niya. Tumayo na siya. Kinuha ang 2 bote na dinala niya ata. I will be back later. Wika niya at saka umalis na. Bumuntong hininga naman ako. I can love you if you just treat me right. Sagot ko at pumikit na. Apollo's POV. Pagewang-gewang ako habang naglalakad. Doon muna ako matutulog sa loob ng kwarto ko. Alam kong pagod na siya sa akin. Flashback. Noong time na ginapos ko siya at ginawang slave, it's all in the plan. Not until tumawag sa akin isang tauhan ko na pinubukas ko ng phone ni Astrid. Nasa labas ako, umiinom ng kape. Pinababantayan ko lamang si Astrid sa mga tauhan ko. Nagmumuni-muni ako, inaalala ang mga nangyayari sa amin ni Astrid. Nabulabog lamang ito nang bigla tumunog ang cellphone ko. Agad-agad ko naman itong sinagot. Sir? Biglang sambit ng tauhan ko. Yes, anong balita? Sambit ko naman. Pumunta po kayo dito dahil bukas na po ang cellphone. Pwede na po ninyong kunin? Wika naman niya. Napangisi naman ako dahil sa narinig ko. Walang pagdadalawang isip, tumayo ako at pumasok sa loob para kunin ang susi ko. Nakita ko naman ang mga tauhan ko nakatayo sa labas ng kwarto ni Astrid. Napapalibutan to. Hey, all of you, alagaan niyong mabuti ang babae niyan and make sure na hindi siya makakatakas. Wika ko naman. Tumango naman sila bilang tugon sa sinabi ko. Agad-agad ko namang kinuhang susi ng kotse ko at lumabas na patungo sa parking lot. Ayoko na magsayang ng oras dahil ito na ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ko. Pumasok ako sa loob ng kotse, pinandar ko ito at maya-maya pa, agad-agad ko na rin tong pinaharurot patungo sa tauhan ko. Ilang minuto lamang ang ginugol ko sa pagdadrive at nakarating na rin ako sa patutunguhan ko. Nagpark lang ako sa parking lot at maya-maya pa, bumaba na rin ako. Nagtungo na ako sa loob ng repair shop niya. Sinilubong ako ng ngiti ng mga tauhan niya. Eto na po, boss. Wika niya at pinakita sa akin ang cellphone na nabuksan niya. Ilang araw ko na tong hinintay at sa wakas, nandito na. Kinuha ko to agad at umupo sa isang desk. Nag-order din ako ng coffee dahil matinding revelation ang makikita ko dito. Inopen ko agad ang messages niya. Bes, sambit ko. Si Jennifer to. My love? Sambit ko habang nakakunot ang noo. Agad ko tong binuksan at nabasa ko naman ang mga messages niya. Adrian, walang iya ka ba't di mo ako nire-replyan? Natawa naman ako. Itatakwil na kita bilang kapatid ko. Kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. So may kapatid siya at Adrian ang pangalan. Nag-scroll pa ako at nakita ko isang text message na nagpagulo ng utak ko. Hoy babaita, lagi ka na lang dyan sa work mo sa bar. Ano bang meron dyan? Umuwi ka na, hinahanap ka na ni grandma. Kumunot ang noo ko dalang sabi ni Astrid, kay Samantha siya nagtatrabaho, bakit dito sa nabasa ko? Bar. Astrid Clarice Lucero Elvieste, ano ba? Kanina pa kita hinihintay dito sa labas ha? Yan ang nabasa ko sa text message ng kapatid niya. Kumunot ang noo ko, isa siyang Elvieste? Bigla namang may naalala ko, yung babae sa bar. No way! Sambit ko at napatayo na ako. Nag-scroll ulit ako at nanlalaki ang mata ko na makita ang uniform niya at yung chain na nasa ID niya. Hindi pwede to. Hindi pwedeng siya yung mysterious woman na naka one night stand ko.
Wika ko habang nakatingin sa mga photos niya na sinend niya sa kapatid niya. Agad akong nagtungo sa photos niya at doon ko nakita yung pic niya na nasa bar siya at hindi ako nagkakamali, yung nasa likuran nila. No way, si Astrid pala yun, sambit ko. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Di ko may paliwanag ang nararamdaman ko kung matutuwa ako dahil nakasama ko ng babaeng matagal ko nang hinahanap o matatakot dahil sa ginawa ko sa kanya. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ng private investigator ko para kumuha ng background information tungkol kay Astrid. Gusto ko ng mabilisang trabaho, kaya 20 ka, private investigator, ang gusto kong maghanap ng information ni Astrid. Hello, sir? Sambit niya sa kabilang linya. Hello, gusto kong maghanap ka ng iba pang kasama sa paghahanap ng detail ni Astrid Clarice Lucero Alveste. Gusto ko yung buong details. Wika ko naman. Copy, sir. Wika naman niya sa akin.